Yun. So, good day sa inyo guys. Ngayon po ay August 24, 2020 at very bloody Monday na naman tayo. So, nag-loss yung ating index at mukhang i-retest niya yung ating MA100 sa ngayon. So, nag-loss po tayo ng negative 1.03%. So, ito po yung mga top trending stocks natin. So, nagbalikan tayo sa ating mga telco players at saka sa ating mga mining companies naman. So, nanguna si Mermart, then si Nickel, dito, FNI, CHP, ayan, umakyat pa rin hanggang sa ngayon. Si Now, ACEN, AREITs, at saka si AR po natin. So, wala naman tayo makita news dito kay AR pero umakyat siya. At dito sa ating PSEI index naman. So, bago po ang lahat, pakibasa po yung ating disclaimer. Okay, as usual, sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, and then i-browse mo lang po yung channel natin para sa mga infos na pwede pong makatulong sa iyo kung bago ka pa lang as a trader or investor po dito sa ating stock market, lalong-lalo na yung sabi natin is yung mga technical analysis na ginagamit po natin dito sa ating mga reviews. And then pwede ka makapag-usap sa atin anything related po sa stock market, follow mo na lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account. So nakipag-usap po tayo sa mga kasama nating traders dito at nagpo-post tayo. Ganon din yung ating Palabi Trader na Facebook page naman. At kung mahilig ka sa news, kagaya ko, sabi ko nga, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman para sa mga relevant news na nire-retweet natin related po sa mga stocks na nandito po sa ating PSEI market naman. Ayan. So, sa ngayon, mukhang hindi maganda yung gustong puntahan ng ating PSEI market kasi 3 days na, diretsyo ng pabagsak yung ating PSEI. So, siguro wala siyang masyadong makitang catalyst maliban nung huling umarangkada tayo is yung pagbabalik nga natin sa GCQ. Pero after nun, wala na siguro masyadong makita dito sa ating PSEI kaya patuloy na lumalabas po yung mga investors. So sa ngayon, yung halos 3 billion na pumasok sa atin nung around August 13, halos nakalabas na po yan kasi kung isosoma total mo, itong mga lumabas ngayon kasama yung medyo malaki ngayong araw na to, negative 1.04 billion naman. Ayan. So halos wala na yung mga nagpataas ng ating market at yun nga, nagre-retest ulit tayo dito sa ating 5,900 support. So sana mag-support yung ating MA100 sa around 5,900. Currently nasa support area tayo. Pero pag na-break na naman yan, so baka magkaroon na naman tayo ng retest dito sa medyo mababa, 5,700 level kung wala pa rin mga net foreign buying. So sana bukas magkaroon ng konting rebound si PSEI kasi medyo sabi nga natin, exaggerated din ng konti yung pagbagsak kasi sunod-sunod na 3 araw na. So, pag susukatin mo yung bagsak natin, mula dito sa 6,000 level natin is more than 3% na yung binagsak na ating market. At ang daming ang blue chips na hanggang sa ngayon is patuloy po na nagbabagsakan. So, lalong-lalo na yung ating banking sector, nakita na naman natin, maliban kay S-West siguro, halos lahat is pabagsak na naman sila. Ayan. So, medyo hindi maganda yung future na nakita natin dito sa ating PSEI. So, naghahanap siya ng catalyst. So, hopefully, magkaroon siya ng catalyst. Ang unang news na nakita natin netong hapon lang is yung Bayanihan 2 na pre-post po ng ating Congress, na-ratify na ng ating bicameral committee naman dito sa ating Senate. So, meron na siyang House Bill 6953 at saka Senate Bill 1564. So, kailangan na lang po is yung huling pirma na lang po ni President Rodrigo Duterte para po dito sa ating Bayanihan 2. So, yung Bayanihan 2, binabasa ko yung news na to galing kay GMA News Online kanina. Mostly yung budget na manggagaling dito is pupunta doon sa COVID relief program ng ating government at para doon sa mga nakita natin, meron din siyang budget para doon sa mga medium enterprises natin, doon sa kanyang mga banks, yun sa mga land banks, magpapautang sa mga small businesses natin para mag-survive sila ngayong pandemic. Yung iba is gagamitin sa resumption ng ating mga build program niya. And then, yun nga, majority ng portion is para doon sa tulong po doon sa mga COVID cases po natin. And then, meron na naman siyang i-distribute na pera
para naman doon sa mga nagkaroon ng mga matinding ECQ naman, para doon po sa mga affected na mga kasamahan po natin. Ayan. So, sana maaprubahan ni President Duterte para kahit papaano mabuhay itong PSEI market. Kasi kung titignan mo dito sa ating global indices, so nung last Friday, okay si US, and then ngayon, makita mo, sa futures, maganda na naman siya. So, makita mo din dito yung gold. Umakyat na naman siya, kaya yung mga metal or mining company sa Philippines natin is nag-akyatan na naman sila. So, okay na naman yung pinapakitan ng kanilang futures at mukhang malakas yung pag-arangkada ng kanilang market ngayong gabi. So, ang nakita lang naman natin na related news sa kanya dito sa global market is yung optimism pa rin doon sa cure sa coronavirus. So, ang parang binibigyan ng pansin ngayon ng United States is yung pag-administer po ng blood plasma para naman doon sa mga medyo nag-survive na doon sa ating COVID-19. So, yung mga antibodies ng kanilang blood plasma ginagamit para doon sa mga affected po ng COVID cases natin. Ayan. So, yan yung nakita natin na nagpaparali ng futures ng ating US market. Kaya patuloy po silang umaarangkada. So, titignan mo, dito yung Europe medyo sideways to downward din siya. Pero konti lang. So, compared sa Philippine market. And then, makita mo, yung indices nila last or rather ngayon pala is maganda, yung nakita natin is yung volatility index natin, which is nag-negative siya. Pag yung volatility index kasi mababa, ibig sabihin green po yung mga world indices po natin. So makita mo dito yung Europe natin more than 2% yung inaakyat nila. So meron siyang nasasagap na magandang balita, kaya very optimistic po yung European market natin. At makita mo din sa buong Asia, so halos green po lahat maliban dito kay Mexico, IPC Mexico natin. Pero makita mo overall maganda po yung galaw ng ating world indices naman. So talagang dito sa Philippine market ang problema natin is internal. So wala siyang makuhang positive news, kaya patuloy po na bumabagsak at nag-aalisan po yung mga investors natin. So ayan, lumalabas, medyo downtrend na nga yung ating index sa ngayon. So na-break na niya yung ating sinasabi natin sana mag-bounce sa RSI 50. So, bumagsak siya ulit. So, magiging resistance na natin ngayon yung RSI 50. Indication na baka mag-sideways to downwards pa rin itong CPSEI market. So, makita mo din dito sa kanyang MACD, nagka-curve down na siya. So, hindi good sign yan sa atin. So, although bukas pa naman siya, pero pag-curve down na siya, so malapit na siya mag-close. Indication na walang masyadong buying momentum po dito sa ating Philippine market. Ayan. So, dahil walang maganda dito sa ating mga blue chips, nagpupuntahan po yung mga traders or investors natin dito sa mga trending stocks natin, which is yung mga mining, si dito natin, si Now, nakita din natin na umakyat ngayong araw na to. So, pasyalan natin itong ating mga trending stocks. So, punta natin si Merrimart. So, karamihan kasi ito yung pag-uusapan talaga, yung mga grocery sectors natin. Kasi sila lang naman yung very resilient pagdating nga po dito sa COVID-19. So, nakita nyo nung nakaraan, magaganda yung earnings sa ating mga grocery stores. Si Pure Gold, meron siyang 25% net profit. And then, yung isa pa, si URC natin, nag-gain siya ng Q2 more than 76% naman. So, ito si Merrimart. So, yun nga, ang catalyst nito is yung weekly na pagbubukas po niya ng ating mga new stores. Kaya po nagsusurvive yung prices nitong si Merrimart. So, maganda kahit papano, although red tayo ngayong araw na to sa kanya, nag-loss siya ng negative 1.23%. So, anyway, bukas pa rin naman yung ating MACD sa kanya. So, ibig sabihin, meron pa rin optimism kahit papano dito kay Merrimart natin. So, sa ngayon, kung ang Fibonacci level yung pagbabasehan natin sa kanya, i-drawing ulit natin para makita natin kung saan siya nag-resist. Dito sa around 0.382, so medyo sakto ng konti, nagre-resist po ang pag-akyat nitong si Merrimart natin. So, hopefully, mabasag niya to pag naglabas na naman siya ng balita regarding po dun sa kanyang mga bagong stores na ibubukas naman. So, medyo malaki yung susunod na upsurge niya kung sakaling ma-break niya yung ating 0.382 Fibonacci, kasi mag-anticipate ka ng medyo magandang move sa kanya dito sa 0.23 Fibonacci naman, or dito sa mga consolidations natin from 3.6 siguro hanggang dito sa 3.72
naman. Ayan. So, medyo good vibes pa rin tayo dito kay Mary Mart kasi makita mo naman dito sa kanyang price action, upward pa rin po yung pinapakita naman niya. So, yung volume na nagsisell, kung makita mo, nagkaroon ng selling ngayon, di ba, 1.23%. Hindi naman ganun kalaki yung volume po na lumabas dito kay Mary Mart. Kaya nga, in the near future, lalong-lalo na pag ma-news na naman na magbubukas po siya ng store, baka sa pinapakita kasi ng charts, tuloy-tuloy na mag-breakout siya dito sa ating 3.21 na current level naman, which is, ang abangan nga natin is dito sa consolidation ng ating mga prices from 3.6 hanggang 3.7 ng ating Fibonacci naman. Ayan. So, yun po yung nakita natin dito kay Mary Mart. Next po natin si Nickel. So, nag-upsurge ulit si Nickel kasi nga walang mapuntahan, and then okay yung galawan ng mga global prices ng ating mga precious metals naman. So, medyo malaki din. Nag-gain siya ng 4.78% at yung gap down niya nung nakaraan or nung last Friday, talagang kinover na niya at may konting balik pa siya kasi bumalik siya dito sa ating support level nung nakaraan at 2.97 naman. So, nasa 3.07 siya. So, sa ngayon, lumalabas, gustong mag-sideways nitong si Nickel natin or subukan niyang itry na pasukin itong ating drill drawing sa kanya nung nakaraan na meron siyang trading channel naman. So, malakas na support siguro yung ating gap area dito sa bandang baba. Kasi makita mo, nag-bounce po yung ating RSI naman sa kanya. So, sabi nga natin, basta yung RSI is above RSI 50, meron siyang indication na may pagka-bullish po sa kanya. Ayan. So, yun yung nakita natin sa kanya sa ngayon. So, nagbago ng konti yung ating sentiment sa kanya. Last Friday, medyo nagwa-warning tayo sa kanya kasi medyo maraming gap down, and then yun nga, wala namang makitang catalyst dito sa ating market. So, nagbabalikan po yung mga traders natin dito sa ating mining sector naman. And then, sumabay siya doon sa mga global indices ng ating mga metals naman. So, sana masustain niya yan at magkaroon siya ng retest dito sa previous high natin around 3.37 or dito naman sa 3.45. So, bali ang in-anticipate natin na pwedeng gawin ni Nickel natin kung bullish siya for this week kasi medyo mataas yung RSI natin is dito sa loob ng ating trading channel naman, or mag-glide lang siya dito sa taas ng ating nadodrawing sa kanya na ascending trend line naman. So, yung MACD natin sa kanya medyo hindi maganda kasi nag-cross down. Pero minsan kasi nagtutuloy-tuloy yung pag-akyat ng ating mga prices. Makita mo dito sa kanyang RSI is hindi siya bumabagsak below RSI 50 naman. So, medyo malaki. Gain natin ngayong araw na to is 4.78% naman. Ayan. So, dyan muna tayo sa loob ng trading range kasi nung huli, nung mawala yung optimism masyado dito sa ating mga mining, nag-gap down naman siya, and then nagkaroon siya ulit ng gap up ngayong araw na to nung makakuha siya ng good news at wala pong ibang mapuntahan yung ating mga traders naman. Ayan. So, yun po yung mga nakita natin kay Nickel. Next natin si Dito. So, mukhang pipitik bukas itong si Dito natin. So, tingnan natin bukas kung ano yung lalabas na sentiment na ating market kasi nga yung inaantay pala na na bagong franchise nitong si Dito natin lumabas na. So, inaprubahan ng ating Congress yung kanyang 25-year franchise sa stock natin na si Dito naman. So, hindi ko nabasa masyado kung meron pa siyang Senate approval, pero it's a good sign. Kahit dito pa lang sa Congress is approved na po yung kanyang franchise. So, ibig sabihin, pwede niyang ituloy po yung kanyang business. So, meron pala siyang expiration ngayong 20, lapit na to yung kanyang next na expiration. So, hanapin lang natin. So, mag-expire pala yung kanyang franchise by April 2023. So, ngayon, sinalang na siya para ma-continuous nga po yung kanyang 25 years. Kasi kung hindi nila gagawin to, magpapalit na kasi yung administration natin. So, hindi natin alam kung matutuloy yung franchise niya doon sa kanyang next administration. So, very good move itong ginawa ng ating Congress para yung third telco natin is tuloy-tuloy na nga po yung kanyang processing ng kanyang business. And then, inaantay na nga lang is yung technical rollout niya, which is, sabi natin, by January 2021 naman, at yung kanyang official na paglabas na sa third telco is around March 2021
naman. Ayan. So, congrats po doon sa ating mga dito holders. Tingin natin, may konting pitik na pwedeng mangyari sa kanya, lalong-lalo na optimistic po yung mga traders natin sa kanya. So, guhit natin ulit yung mga trend lines natin. Hanapin natin kung saan siya pwedeng pumunta na susunod. So, ibalik natin yung kanyang malaking trading channel na nakita natin nung nakaraan. So, hopefully, mag-retest siya ulit at kayanin na niyang basagin itong gap area natin. So, ngayon kasi yung unang gap finil niya is dito sa around 3.34. And then, yung next na gap na pwede niyang puntahan sa ngayon is dito naman sa around 3.5 peso. So, pwede ka mag-drawing sa kanya, isang straight line, ascending trend line sa kanya. So, yung dati, dito, di ba, medyo na-break siya. Sabi natin, sana bumalik yung prices dito sa bandang taas niya. So, mas maganda pag dito sa bandang taas bukas para kahit papano malakas yung chance na pumunta siya dito sa bandang taas ng ating trend channel na malaki naman sa kanya. So, bukas magkakalaman. So, nag-stay naman siya sa MA9. So, babagoy natin ng konti yung ating ascending trend lines. Ilalagay naman natin, pinaka-base na natin yung ating MA9 sa kanya na bounce area kasi meron nga siyang good catalyst na nakita po natin sa kanya naman. Ayan. So, maganda yung ating RSI sa kanya kasi medyo nag-bounce yung itsura niya. So, sana tuloy-tuloy yan. And then, kailangan makarecover ng ating MACD sa kanya. So, pag nag-upsurge yung price, akyat din naman yung ating moving average sa kanya. At then, yung computation ng ating MACD is bubukas naman siya dito sa ating red line. Ayan. So, good news dun sa ating mga dito natics. Kasi meron namang good catalyst sa kanya para kahit papano, umakyat pa rin po yung kanyang mga prices naman. So, ngayong araw na to, siguro inabsorb pa niya, inaantay niya yung final release, kaya yung gain niya is 1.59% pa lang. Pero yun nga, yung itong news na to, magaling na catalyst to para doon sa mga dito holders po natin kasi high chance papasukin ng mga traders natin to dahil nga meron po siyang good catalyst naman. Ayan. So, lagyan mo lang ng mga resistance area para kahit papano, pag meron ka ng gain sa kanya at nauntog doon sa area na yon, may chance ka na mag-take ng profit mo sa kanya kung trading lang naman yung habol mo. Pero sa mga long-term traders o investors natin sa kanya, so it's a good signal sa kanya kasi patuloy na umakyat po yung ating prices sa stock naman natin na si dito. Okay, so next natin yung mining natin na hindi gumagalaw dati. So, after ilang consolidation ng prices nitong si FNI, so matagal din siya nag-consolidate. So, clear ba yung breakout natin sa kanya? Kung titignan mo na maigi, kung body to body ang pag-uusapan, so medyo nakalabas ng konti itong si FNI. Pero kung yung mga weeks ang pag-uusapan, nire-retest ni FNI yung pinaka-resistance niya at 1.17 naman. So, pero ang laki ng volume niya. So, meron siyang malaking volume na pumasok. So, hindi ko napansin kung cross-trade to or meron siyang, tingnan natin kung meron siyang net foreign buying. Kasi ang laki ng volume. Medyo unusual yung volume nitong si Ferronickel. Meron siyang net foreign selling, negative 62.35 million. So, most likely cross-trade yung nangyari sa kanya kasi wala namang foreigners na pumasok pala sa kanya because is lumabas pa sila. Anyway, yung pinapakita ng indicators, so yun nga, sabi nga natin, basta yung RSI natin is naglalaro above RSI 50 ng matagal. So, minsan, yung prices talaga umakyat po yung kanyang direction. So, lumalabas dito sa chart natin sa kanya, nagbabounce siya dito sa ating MA20. So, pinakamalakas na support natin is yung MA20 at yung next na resistance. So, nasa resistance area siya, 1.17. Pero hopefully, mabasag niya yan kasi meron siyang volume na malaki. So, tingnan natin maigi bukas kung anong mangyari sa kanya. So, ang next na resistance level natin sa kanya is 1.26 na dito sa consolidation ng mga candles dito sa area na to. Kung valid na breakout price itong nangyari kay Global Ferronickel po natin. So, sana bukas masundan siya ng volume at konting angat ng price, then it's a valid breakout yung nangyari dito sa candle natin na ito. So, nag-ano naman siya nag-support siya. Akala ko babagsak itong umaga. Umakyat siya ng 5.41% naman. So, yung ating MACD, hindi makahabol kasi yung blue line nasa ilalim pa rin ng ating red line naman. So, ito yung isang classic example na sinabi ko kanina guys, yung nagko-cross down yung MACD sa ilalim ng ating red line,
pero yung RSI is nag-stay above ng 50, makita mo yung price action is umaakyat pa rin naman siya. So, hindi naman lahat ng yung blue line is nasa ilalim ng red line is very bad sign na siya. So, may chances yung RSI yung magdi-determine yung pagka-bullish po ng ating mga buyers naman sa kanya. Ayan. So, congrats doon sa mga FNI holders natin. So, mukhang start na ng kanyang pag-arangkada sa ngayon kasi siya na lang yung nahuli din doon sa ating mga mining company. So, itong si CHP, so mukhang meron siyang news na hindi pa nilalabas kasi kung makita nyo guys, dito sa kanyang daily chart price, talagang solid no solid po yung mga candles. And then, makita mo naman dito sa kanyang volume, very solid siya. So, kapares to ni tingnan lang natin si Certec nung time na biglang mag-arangkada yung mga prices niya, makita mo dito, di ba? So, very solid yung mga candles and then, very solid din yung ating mga volume. So, yun yung napapansin natin ngayon dito kay CHP. Although, wala naman tayong mabasang disclosure sa kanya. So, hindi ko pa nakita yung PSE Edge. Pero dito sa social live feeds, wala akong makita news sa kanya para patuloy na umaakyat yung kanyang price. Pero yun nga, so, sabi natin, most likely, merong pinag-uusapan dito kay CHP na hindi natin alam. Kasi, ang pumapasok po sa kanya, tingnan natin dito sa tingin ko foreigners tong sumasalo sa kanya. Last week, nung tingnan natin to, puro foreigners So, makita mo dito, ang daming foreigners na bumibili po dito kay CHP. Ano kayang gustong gawin ni CHP? Magbebenta kaya to ng asset or merong mag-inject ng finances sa kanya? Kasi makita mo, dito sa earnings, hindi siya maganda, di ba? Negative 92% second quarter. Yung annual earnings niya, malaki, 231. So, pero yung first quarter niya, 2020, so, negative 47%. So, for the first and second quarter this year, hindi kumikita itong si CHP, pero yung price action, ang ganda ng galaw niya. So, meron sigurong may catalyst itong si CHP kaya patuloy po na umakyat. So, itataas na natin yung kanyang next na resistance level. So, nung huli, dito tayo sa current price natin, 1.37. Pero, mukhang malakas talaga kasi makita mo naman sa kanyang price action. Lalo pang umakyat yung kanyang price at dinudumog po ng mga foreigners naman. So, yun nga lang sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo mag-take ng risk, so, tansyahin mo ng maigi yung pasok mo sa kanya kasi nasa overbought signal naman tayo. So, wala kasi tayong mabasang news. Sana may mabasa na tayo para mag-justify ng pag-stay po ng price nitong si CHP ng matagal dito sa ating overbought area naman. So, makita mo yung kanyang MACD talagang parabolic na siya, di ba? Kasi yung blue line masyadong malayo na dito sa ating red line. Yung ating RSI is patuloy po na umaakyat yung kanyang direction. So, sundan mo lang yung kanyang trend lines kung gusto mo siyang pasukin as a guide para alam mo kung saan ka magka-cut loss sa kanya. So, yung kanyang next support area is dito sa 1.23 na. So, ilalagay natin sa kanya dito or dito sa bandang base niya at 1.25 naman. Ayan. So, congrats po dun sa mga naka-bottom pick dito kay CHP. So, mag-ala Certec kaya itong si CHP natin. So, di ba, nung huli naman, bago umakyat yung prices nitong si Certec natin, kung matatandaan nyo, hindi naman lumabas pa yung mga good news sa kanya. Later part na lang, nung nalaman natin na, yun nga, meron siyang mga business sa bandang US, kaya pala, umakyat yung kanyang price. Itong si CHP, wala akong makita dito sa social live feed, so mamaya hanapin ko sa kanyang PSE Edge kung meron siyang disclosure ng good news naman. Kaya patuloy po na umakyat yung prices nitong si CHP. Kasi most likely yung mga ganito, maraming volume and then araw-araw umakyat po yung kanyang price. Meron pong catalyst yung ating mga stocks naman sa kanya. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. So naka-breakout na siya at nandito na siya sa kanyang bagong range. So yun nga, itataas natin sa around 1.54 or 1.5 siguro yung next target natin dito kay CHP naman. Okay? Next po natin si Now. So, yung internet company natin, umarangkada na naman. So, nung huli, dalawang beses na nagkaroon ng fake out dito kay Now nung nagkakyatan siya. So, lumalabas yung 2.5, malakas na resistance dito kay Now. Pero ngayong araw na to, maganda siya. Nag-gain po siya 4.07%. So, mukhang nagpaparabolic na naman yung ating RSI sa kanya.
maganda yung kanyang move. So makita nyo naman, di ba? So parang meron trend lines na sinusundan yung RSI at okay yung kanyang MACD, and then yung volume pinapasok po siya ng ating mga traders. So tingin natin pag ganyan pa rin hanggang bukas yung sentiment dito kay now natin, baka i-follow niya yung ating uptrending na trend lines. Remind nyo nga lang kasi dalawang beses niya siyang na-reject dito sa 2.5 pesos naman kasi medyo malapit na siya. So malalaman natin kung makaka-breakout siya. Meron pa siyang possible upside na around 8%. Kung cut loss ka naman sa kanya, meron siyang around 4% na risk naman sa kanya. Ayan. So tingin natin, kasi 'di ba magbubukas na yata yung schooling natin by around October, 'di ba? Yung schooling, and then majority is nasa internet. So ito siguro yung narrative na naman ulit nitong si now natin. So na-delay siguro nung huli kasi yung unang alam natin is August, 'di ba? And then kinancel siya, and then minove naman na sa October, which is confirm doon nga siya magkakaroon ng pagbubukas ng ating mga schooling. So tingin natin yun yung catalyst ngayon ni now. Wala man tayong mabasang individual news sa kanya. Kaya patuloy po na umakyat naman yung kanyang price. Ayan. So yan lang muna yung titignan natin sa kanya, yung reward sa risk natin sa kanya bago tayo pumasok sa kanya. So medyo malakas na resistance guys, yung 2.5 natin kasi makita mo dito malakas yung rejection pag umaabot po ng 2.5 yung ating prices naman. Ayan. So nonetheless, congrats po dun sa mga traders natin sa kanya. Next po natin si ACN. So same pa rin sa review natin nung nakaraan. Medyo bullish tayo ng konti dito kay ACN, sabi nga natin, kasi maganda po yung formation ng kanyang chart. So dinodrawing natin nung nakaraan, di ba? Meron siyang ascending triangle na na-form sa kanya. So medyo nagre-resist dito sa around 2.8 pesos siguro, pero tingin natin guys, medyo malaki yung chance na mag-retry siya sa around 3 pesos naman. Sabi nga natin kasi ito yung magagandang formation ng ating candles kasi meron siyang volume, makita mo dito. Marami siyang volume, di ba? So yung mga green, mga accumulation volume. Yung mga nagre-red na nakita natin, so possible may mga nagsisell sa kanya, pero since hindi bumabagsak yung ating price, majority is hawak pa rin nila itong si ACN natin. So sabi ko nga sa inyo, hindi tayo magtataka kung magkakaroon ng breakout itong si ACN for the coming few days kasi yung mga indicators natin, halimbawa yung RSI above RSI 50, and then etong MACD medyo nadidelay ng pag-akyat, pero volume saka price action, although 0.36% lang ngayong araw na to, yung formation kasi ng mga candles nitong si ACN, pataas siya, di ba? So naglilin tayo na umakyat pa at mag-retest dito sa 3 pesos itong si ACN. Ayan. So same po dun sa huling review natin sa kanya, bullish pa rin tayo dito kay ACN naman. And then next si AREITs. So pinag-usapan pa rin si AREITs sa ngayon, no? Pero sa atin, mini-maintain natin yung review natin sa kanya. Sabi nga natin, range trade lang yung pwede natin kuhanin dito kay AREITs natin, at nilalagay natin yung price range niya from 24.6 hanggang 27 pesos naman. So sabi nga natin, nire-recommend natin, or rather maganda sa mga long-term investors itong si AREITs kasi tingin natin hindi masyadong gagalaw po yung kanyang prices hanggat wala namang masyadong nangyari dun sa kanyang rental businesses. So hindi naman na ipapasara or hindi nagkakaroon ng COVID yung mga employees doon sa building na kung saan siya nakatayo, hindi masya-shutdown. So tuloy-tuloy po yung rental business nitong si AREITs natin. Yun nga lang, hanggat wala yung mga bagong buildings na i-acquire niya, nung huli, di ba, yung Teleperformance Cebu, yung i-acquire nitong si AREITs natin, or rather ni Ayala, mula sa proceeds dito kay AREITs. So, kung i-infuse niya yung business, or rather yung makukuha niya na bagong property dito kay AREITs, then doon yung tataas yung expectation natin sa kanya. Pero sa ngayon kasi, hanggat 3 lang yung buildings na nasa kanya at nakita naman natin dito sa kanyang price action, tingin natin maglalaro lang dito sa 27 pesos na range, or dito sa range na dinodrawing natin sa kanya itong si AREITs
po natin. So wala tayong makitang price action sa kanya na mag-i-spike siya hanggang sa ngayon. So wala din tayong mga indicators at makita mo yung volume. Medyo nagno-normalize na siya. So hindi naman masyado bumabagsak yung price, pero yung volume pabagsak na po siya. So walang masyadong support ng ating mga institutions naman. Okay, so lastly, nasama itong si Abra Mining. So wala naman ako makita nyo sa kanya. Pero guys, tingnan nyo maigi akong papasok kayo dito kay Abra Mining. Although parang sinasabi ng ating mga traders, nasa good setup siya sa ngayon kasi nagtitry siya mag-breakout dito sa ating MA100. So bakit nga ba nag-trending itong si Abra natin? So tingnan natin kasama siya sa trending stocks natin kanina nung nagre-review tayo. Wala akong makitang news sa kanya and then pagdating dito sa foreign buying, wala din siya. So siguro sinama lang siya, napag-uusapan siya kasi kasama siya sa mga minings naman natin. Pero be very careful lang guys pagpapasok kayo dito kasi low float stock to. Madaling paliparin and then madali namang pabagsakay na itong si AR po natin. So, wala naman siyang gain Kaya nagtataka ako, bakit kasama itong si AR natin dito sa review natin sa ngayon. So, sa ngayon, since hindi natin masyadong nire-recommend sa mga kasama natin na tignan itong si Abra Mining. Kasi baka maipit kayo guys, ngayong araw na to, 50 trades lang po ito si Abra Mining. So, wag na lang natin lagyan ng drawing, di ba? So, tinignan lang natin siya kung anong catalyst meron siya, bakit siya pinag-uusapan dito sa Instagrams. Pero sa ngayon, nakita natin yung overall chart na galaw. Choppy to, so be very careful kung papasok kayo sa kanya. Tingin natin, kaya pinag-uusapan siya kasi malapit na siya mag-breakout dito sa ating MA 100 naman. So, siguro meron nang gustong paangatin siya. So, ang lalaki pala ng spike na ito. Nakita mo yung spike niya. Halimbawa, itong candle na to, maabot siya ng 30%. So, yan yung possible risk na pwede mong puntahan sa kanya. Halimbawa, itong isang red dito. So, bumagsak siya, di ba? So, bumagsak siya ng around 18%. So, very risky po ito, guys. So, wag na lang. Kung meron namang ibang stocks yan na medyo maganda yung kanilang galaw at medyo liquid siya, very illiquid po itong si Abra Mining po natin. Okay, so balik tayo dito sa ating PSEI Index. So, yun nga, medyo bad yung sentiment dito sa ating market. So, sana maaprubahan ng maaga ni President Duterte yung Bayanihan Act natin para kahit papano merong good news na pumapasok dito sa ating market kasi lumalabas dito sa global indices natin. So, Philippine market ang pinakamahina na naman for this week na trading natin. So, makita mo halos green na naman yung mga overall indices sa global market naman. Ayan. So, yun lang yung mga reviews natin ngayong araw na to. So, konting tiis dun sa ating mga blue chip holders. Mukhang mag-aantay muna tayo ng very good catalyst para mag-spike ulit itong si PSEI market po natin. Meanwhile, dun sa mga traders na kasama natin, follow lang natin kung ano yung trading plan natin, kung may magandang setups. Dito lang muna tayo sa mga stocks na okay po yung kanilang mga setups naman. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at Facebook page. And then, dito din sa ating Twitter account para sa mga news naman related sa stock market. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.